Hello guys and welcome back sa panibagong episode ng Wanderlust Reacts! Woo! VFX React. VFX Reacts! Yeah, welcome. Alam, ay, alam, parang exciting tong episode na to. Parang hinihintay doon ng mga audience. So ayun, dahil kami nakikinig sa inyong mga komento, Comments! Ang dami nyo. kahit sinasabihan nyo kaming So today magre-react kami sa VFX ng GMA GMA at lang? ABS. ABS! Sino kaya ang mas may pake sa audience, no? Sino kaya yung mas pinagbubuti yung Mabuti yung production value, no? nila. Oo. So ayun, pag-aawayin natin. Hindi na guys, sa lore ng Free TV sa Pilipinas, alam niyo yan guys ha, kilala niyo yung sarili niyo. May isang side na Team ABS, may ibang side na Team GMA. At yung dalawang side na yan, hindi yan nagbabati. Kahit anong sabihin ng isa, may sasabihin talaga yung isa sa isa't isa. Kaya yun, ngayon magre-react tayo, makikita natin kung sino ba talaga ang mas angat. De guys, eto lang to, for entertainment purposes lang to, and para i-dissect lang natin kung ano ba yung strength ng bawat network and ano yung weakness, ano yung pwede pang i-improve. Hindi namin nire-represent ulit ang mga VFX artists sa buong Pilipinas. Ito ay lang namin. Opinion, yun Honest lang opinion. honest opinion. Again, hindi namin inaano. Tawag dito. Hindi namin nare-represent din yung mga VFX artists na nag-work dito sa mga networks na to. Or ano yung network na much better na nag-produce. Hindi namin sa- kino-compare yung mga VFX artists sa magkaibang network. Ang i-compare natin yung overall output and yung pinaka... Kung may mataba yung network, kung may mataba sila sa pinapalabas nila. Ano? Kung may mataba? Mata. Kung merong silang eye for their craft na Kung sino yung mas may creative eyes. Eyes, oo. GMA ba or ABS? Okay. Wala pa yung intro. Haba nung intro niya. Ayan, so roll the intro na. Okay, ready? So ay magre-react na kami guys. So magkaibang taon to ng mga VFX shots. So wala na kaming pakialam dun sa year na yun. Yung overall na lang, hindi to scientific Yeah. na review. Like pawang comparison lang talaga. Kung ano lang yung mga nakita na natin. Na comparison. And for sure, gagalingan naman nila sa susunod na mga projects. And for sure, lagi sila nag-i-improve. Pero kung ano lang yung nag-exist na VFX shots na pwede natin i-compare natin. Ginagalingan naman talaga. Mga artist. Kulang na talaga sa oras. Kaya ginagalingan. Kaso hindi ginagalingan yun ng management yung Na na-flashback ako sa lahat ng mga mga arawan eh. So una nating comparison is yung dragon nila. Sino ba mas may magandang gumawa ng dragon? Dragon. Kaya dragon. Creatures. Yung mga... yan. Okay. Ay. Start. Magani. Yun. Ito ramdam mo na matigas talaga yung Mabato talaga. mabato yung surface ng dragon. Texture niya. Texture. Crocodile. Ganun. Parang crocodile yung texture niya. No. Yun lang, no? Wala masyadong details yung Yung baba, bunganga. yung bunganga. Yan, Wala nga. So, wala masyadong flat siya. Oh, like sana meron lang siyang specular highlights Yan. na basa siya, Yan. guys. Mukhang mat lang kasi yung bibig niya. Nasa loob yung Okay. bunga. Guys, what we mean na flat yung bunganga niya? Kasi tingnan niyo to. Yan. So, mukha siyang dry yung loob ng bibig ng dragon. Kaya bad breath yung dragon. Eto kaya, yun din ako.
Kasi Dry, meron lahat, siyang... lahat ng nasa loob ng bibig dry. Oo, Dating dry. ngipin. And dapat So, nagbumuka siyang flat, guys. Wala kang highlights. Highlights, nabasa siya, na may lawa yung dragon. Pero props din sa texture niya. Ang ganda. Outside ang ganda. Ang yung nagandahan ko yung contrast. Kasi nag-ano siya, nagbe-blend talaga siya sa environment. Sana siya sa... Oo. Pati yung lighting niya, Oo. madilim dito sa Oo, ilalim. sa ilalim kasi, Kasi liwanag nasa taas. nasa Yan. taas. Blur. Ito lang, masyadong blur yung ano. Dragon. Ewan kasi malapit na daw sa camera. Hindi mabilis yung focus puller. Hindi niya na hindi niya nahabol. Hindi niya, syempre dragon to. Pag nagpo-focus pull, may dragon sa Oh, may harapan. dragon. Siyempre matatakot ka din. Nanginginig ka Oo, niyan. yung technology kasi dito, wala pa silang autofocus masyado eh. So, Oh, hindi, meron na. hindi mabilis. Hindi mabilis yung autofocus. Meron na. Hindi yung Sony ba? Mabilis yung Sony. Sony, baka naman. Sony gamit namin ngayon, no? Ayun, medyo blur lang, pero okay naman. Hindi medyo. Blur Ah, blur pala. Sorry guys. Baka mabash nyo naman ako eh. Yun. Ayun, maganda, Ganda ng texture dito. Ano? Para siyang pinicturean na statue or ano. Hindi siya sobrang photorealistic pero okay na siya. Oo. Kaya mo. Hindi ako ano niya. For free TV. For free TV. Maganda yung texture niya. Ang detailed. Yung scales niya, kitang-kita. Meron siyang, guys, micro At contrast. saka yung lighting niya, tinan mo, ang ganda. Tama. Galing, galing. Ganun. Ayun lang. Yun lang yung animation. Animation lang. Medyo stiff pa. Naalala ko yung dragon sa Rapunzel. Yung purple na dragon. Pag nakikita ko yung texture ng dragon, nare-remind ako ng yung mga dry na corals sa Oo. Sa mga museum. dagat, yung mga tuyot na corals. So ito lang, yung background niya, hindi nagalaw yung ulap. Naring still. Pinaglakad pa Okay rin. yung okay yung animation talaga diyan. Yung kanino lang, parang liit niya, okay. no? Dapat yung kanina papalaki, hindi papaliit. Yo, ganda. Nakunin ka. Galing yung nila, animation nila yan. Ang galing na sa ibon. Kulang lang ng dun ng bigat. Yung pagsaksak. Latang wala siyang sinaksakan eh. Goods naman, no? I-rate mo 1 to 5. 1 to 5 sa akin 3.5. Hindi siya perfect. Yung animation niya medyo stiff pa siya masyado. Pero nakita ko na feel ko talaga yung bigat tsaka yung kung gaano siya ka. Alam mo yung feeling na pag isang bagay nakita mo, alam mo ng soft, alam mo ng matigas. For example, pag tinitignan kita, soft. Oo. Parang ganun siya. So, nafe-feel ko sa dragon, pag hinawakan ko siya, ang yan, tigas niya tignan. Kasi, kasi yung texture niya, nag-give siya ng, justice sa dragon. Overall, 3 over 5. Overall, may mga inconsistencies lang din sa compositing and then yung dragon naman. Actually, ang ganda ng texture ng dragon. Ramdam mo talaga, once na makita mo, hindi mo kailangan hawakan, alam mo agad na matigas yung texture ng dragon. Tapos, may mga kulang lang na mga textures. For example, sa bibig niya, wala mga highlights, ganun. So, ayun yung magbibigay ng realism eh. Kapag dinagdag mo yung mga little details na yan. Sa akin para may iba, 3.2. Okay. Pero same lang din. Sa akin, positing lang. Tsaka, yung animation, importante kasi talaga yung animation eh. So, yun doon na bumababa yung quality ng isang render na maganda pag gumalaw na yung character. Ayun, so just to recap, 3.5, 3.2. 3.2. Okay. Encantadia Dragon. Ang una ko napansin dito, kung compare natin dun sa Bagani kanina, mas cinematic lang yung grading dito sa Encantadia. Kasi dun sa Bagani, Cartoonish. masyadong maliwanag. Parang digital masyado. Ito medyo cinematic siya. Kasi ito, kaya nasa live sila. Kaya medyo yung kulay na talaga. Yun. Oo, kasi yun, halos complete yung part sa naglalaban sila ni Pero yung nasa gubat, Yung sa gubat, yan, kung mapapansin. Yan, sa bagay, sa gubat, hindi nga cinematic yung... medyo digital looking yung sa ABS. Hindi lang consistent yung yung texture yung blurry
blurriness. Oo. Props lang dun sa sound effects ng dragon. Ang ganda na. Maganda. Parang malaking monster talaga. Ang nagustuhan ko naman sa dragon ng Encantadia is same sa Bagani lang na hindi naman perfect yung animation niya. Pero nagustuhan ko yung weight. For example, 'di ba, may muscles yung creatures. Yung pag gumagalaw yung dragon, gumagalaw din yung parang niya, double chin niya or yung mga muscles niya. So nagbibigay siya ng ng parang realism. Tapos ayun niya, mentioned in direct, medyo cinematic. Dragon ba yun sa Bagani? Oo, parang dragon siya. Dragon siya. May iba't ibang klase ng dragon. Oh, may mga wyvern. Ano pa yung iba? May pakpak ba yun sa ABS? Wala. Wala. Ang sa akin kasi, kung sa originally, sa bagay, iba pare-pares na nga naman yung dragon. Pero kasi sa akin, parang talaga sa yung dragon kasi parang galing talaga sa De, feeling ko mas naging okay yung dragon nitong sa GMA GMA. kasi ang daming references na pwede nilang behind. paggayahan. Yung dragon sa ABS kanina, parang bira lang natin makita yung ganun Ganong tsura ng dragon. Pero regardless, yung animation dito, okay na rin. Yung lang siguro, hindi yung fight scenes, hindi Yun lang. dynamic Oo. para sa akin. Nung nakita ko si Enrique Hill saka yung dragon, kung paano sila mag-interact, pinag-isipan talaga na storyboard, I think siguro, na prepare talaga. Alam nila kung anong mangyayari. So, ang daming wide shot. Daming wide shots sa makita mo, relative sa each other sizes, ganun. Pero, di ba sinabi nyo, mas okay kasi meron madaming references. Para sa akin, mas na-okay ako sa Bagani na dragon. Tignan. In terms of looks and textures kasi, ganda lang ng pagka-integrate niya sa environment. Oo. Ayun. Ayun, kulang lang din to kasi sa wide shots, yung sa interaction sa dragon. Parang close-up lagi ng close-up. Wala yung sense of scale comparison ng dalawa. Yung sa Bagani kasi, Oo. diba may wide shot Ang pa dami, sila. ang dami nilang, Siguro sa akin yung pagka cinematic. Kaya yung ibang shot kasi cinematic. Pero pag dumadating na doon sa dragon, nawawala yung pagka cinematic look ng Tsaka inconsistencies dun sa kulay ng dragon. Minsan akala mo ibang dragon na yun nandito tapos kasi may part dun, di ba, na parang nakikita mo yung parang purple, mga greens, pero yung mga parts na wala, gray or black lang yung dragon. Then yung pagkamatay, yung pagka ng apoy. Yung sa DMA, na tabunan siya ng ng mga Debris, ng mga dust. yung mga laso. Kaya compare mo ito kay dinaanan siya ng apoy. So nakita natin. disperse yung apoy sa kanya. Para para siyang, hindi ko sinasabi na ganun talaga yung nila, pero para na lang mapadali, tinakpan na lang nila ng mga effects, ng mga smoke, ng mga ganito, ganyan, para mabilis na lang na ma-end yung sequence, I think. Hindi na nila pinakita na natumba yung dragon, hindi kaya nag-disperse pa yung mga gamit. Pero sana pinagandaan nila yung part na yun, no? Kasi pilot episode yun eh. Yun yung pinaka... Pero ayun, naman, they did their best naman sa both na networks ko. Grading kayo, GMA, Dragon. Dragon, para sa akin, 2.8. Ako, mga 3.2. Uy, much better sa Sa akin 3. Kasi feeling ko kasi hindi nawawala sa akin yung yung comparing no Comparison. Yung model kasi parang konting click. Naghanap ka ng something original. Original. Yun na ko sa point sa sa Bagani, because kung makikita mo hindi lang yung dragon pati yung ibon. Ang original ng nila. Ayun, actually, yung ganda ng ibon, no? Oo, inibon, okay. Pati yung dragon kasi may character. Alam mo yun, kung makita ko kasi sa Encantadia, sa GMA, siya, parang nakita mo na siya before. Tapos, para siyang, hindi mo siya, tawag dito? May term yan eh. Forgettable. Forgettable yung, niya. Parang isang character Siya, na. Iconic. Pero kung nakita ko yung sa iba, yung ibon, tsaka yung dragon din sa Bagani, para sa akin ay mare-remember ko to. Mas Kasi pag nakita mo yung ibon ng Bagani, yung ibon ni Bagani. Yung ibon ng Bagani, ang ganda na pagkakagawa. Alam mo sa Bagani yan, yung Tsaka siya, like, pambata yung itsura niya, pero at the same time, ang ganda ng pagkakagawa. ang expressive. Oh, yeah. Unlike sa other na mga animations na makita natin dito. Na pagka ginawang pambata talaga yung treatment. Pero ito kasi, itsura niya lang yung pambata, pero yung pagkakagawa sa kanya, 360 niya. ang ganda.
Pati yung dito, yung Nung lumobo. Oo. Inigop niya yung apoy. Oo. tsaka yung pagbugayit ng apoy ng ibon, sobrang may P6 talaga siya. Tapos may heat distortion yung paligid, yung yan. Tapos yung glow. Ayan. So ayan, yung overall, just to recap, 2.8. 2.8, 3.2, 3. Next, transformation sequence naman. Muga pa eh. Parang sa Sailor Moon eh, no? Kulit ni Benji para sa likod, oh. Umuga! Umuga. Umuga, bakit? Bakit? Naka-still lang naman eh, di ba? Si ano yung ano niya? Family. Meron siyang spiritual, Familiar tawag nila ron. familiar. Familiar sa mga ano. Grabe, may Stormbreaker siya, oh. Si ano pala yun, nanginginig to yun. Mamamatay. Pansin nyo lagi, lahat sila nakabuka kapag umaakyat kasi yung harness nila Mahirap. umaano sa Singit. Oo. Okay naman yung transformation nila. Normal naman na yun ginagawa dito sa mga teleserye natin. Ayoko lang is yung tinatago nila sa liwanag, yung transformation. Yan din yung naisip ko. Very lazy. Lazy na writing. transformation. Inahan lang sa ano, liwanan. Para sa akin, again, forgettable siya na scene. Gusto ko yung makita mo yung details kung ano nagbago sa kanila. Parang may before and after comparison. Parang, kung makita ko sila yung first na shot, nung nag-transform si Makisig, after niya transformation, parang, ano nagbago? Parang, Yun, hindi ko makita kung anong difference. Gusto ko makita yung parang, ay, grabe yung pag-improve niya, o di kaya grabe yung armor niya. Parang hindi ko ma-appreciate yun. Sa akin, yun lang, parang pangit ng word ko, pero pangit talaga. Sige, pangit talaga! Galit yung tao sa'yo. Pangit yan! Mas okay sana siguro kung kahit part by parts lang nilagyan nila. Yun nga, oo. Makikita mo, maka-highlight mo. Tsaka kung paano sila lumutang Hindi na siya hindi na. Kasi hindi na sa Lalo yung kay Mateo, yung nakabuka. Bottom sa Kung paano sila hinarness, parang alam mo, parang hindi professional yung gumawa sa Dapat yung harness na ginamit sa kanila yung yung parang fork, Oo, yung bilog. Yung bilog. Yung parang kay Captain Marvel nung ginagamit sa kanya. Pero guys, saludo naman ako sa mga gumawa ng VFX. Medyo mahirap po kasi talaga to. For sure yung mga VFX artists, yun din yung gusto nila. Oo. Na magkaroon ng slowly na transformation doon sa mga... Kung gugustuhin nilang gusto gandahin, Pero hindi naman yung VFX artist yung may say niyan eh. Oo. Sa every time, meron talagang magde-direct yan kung anong gusto ng director, anong gusto ng mga ganito. Pero alam mo, kahit magagaling yung VFX artist, may mga VFX supervisor kasi na wala rin talagang mata. Like, bulag. Grabe! May mga VFX supervisor na hindi rin talaga ganun kaano yung nila. Yung hindi sila detail-oriented na dapat ganito yung ganyan. Minsan kasi may mga napunta lang talaga sa posisyon. Hindi. As feeling ko siguro, may iba kasi na yung kinalakihan nila dati, wala pang ganung mga effects na ginagamit. More on analog sila, I think. Tapos habang nagpo-progress, sila yung in charge sa effects na nangyayari. So, hindi na maka-keep up. Very traditional. Pero regardless, dapat kasi alam mo yung yung maganda sa Hindi maganda. Alam mo yung way ng P6 ng ganito. Dapat to nag-work. Kumbaga kahit matanda ka na sa industry. Pero dapat... dapat nga, natututo ka rin sa Kasi, napagdaan naman yung sa experience. Kung tumanda ka na sa alam mo na, pangit tong na to. Hindi Isa pa yan sa problema sa industry. May maraming veterans na very ma-pride sila na ayaw nilang tumanggap ng opinion ng mga batang artists. Kasi pili nila sila na yung matagal na ako dito, ganyan. Kaya iba natatakot din na mag-voice out ng nila, opinion. Kaya tapos may nakita ako sa comments na
nagbasa ako last sa comments dito na sabi, ang harsh yung magsalita, tapos may isang VFX artist doon na nagsabi, ganun talaga, mas malala pa nga sinasabi sa amin dyan ng VFX supervisor, ganito, ganyan. So, yun talaga nafe-feel ng industry. Ayun. Ako, ang points ko dito, mga 2.5 over 5. 2.5. Sa akin, 2. Sa akin to rin. So yun guys, by the way, magkakaroon kami ng short film festival dito sa aming YouTube channel. Basically, magsasabit lang kayo ng 2-minute short film, and kung kailan yun, abangan nyo, malapit na. And sobrang iba nitong festival na to kasi wala pang gumagawa ng ganitong klaseng film festival sa Pilipinas. Exciting yun. Anong klase kayang festival Exciting to? yan. So, dapat panoorin nila yung mga next na mga videos. Ito yung festival na walang mananalo. So dapat papanoorin nila yung mga next videos natin para maabangan nila kung anong mechanics. Abangan nyo yung mga mechanics ng namin, festival. Ayun. Wow, exciting. So ayun, balik sa inyo, mag-react na kayo ulit. Darna. Chroma show. Kainin yung baton, dumi-dumi niya. Sana ginanon. Di, ang lumilinis yan kapag nilululo. Parang sabon. Tapos lumiliit yan habang nilululo. Talaga? Ako lang nag-theory nun. Yan. Ayaw naman. Yan, no? Ganito. Yung transformation. And for sure, na-realize na nila yung sa dati nilang mga ginawa, diba? Boom. Grabe, lakas ni dati. Ang 2D lang nun. Okay, transformation. Ito, mas okay to kasi parang mas na, bago na to eh. Mas bago to kaysa sa Bagani. And talagang pinaghandaan nila yung transformation dito ni Darna. Movie dapat yan eh. So feeling ko yung transformation mas maganda kung laging movie siya. Tingin ko ganyan yung gusto ng director. Di, tsaka sobrang, ang ganda ng yung treatment sa kanya. Kasi yung costume niya, nanggaling sa, Dust. particles. Oo. Na unti-unting kasi, syempre yung lahat naman ng bagay, binubuo ng particles yun. So parang nag-start siya ng small dust lang, naging particles, hanggang sa nabuo niya yung costume. Nung first ko nakita yung transformation niya, before sa trailer pa lang, parang yung wide shot pa lang parang siyang, una sinabi ko na, ay parang feeling ko same do sa ibang transformation na parang mag-glow lang siya tapos pero nung may mga close-up na, yun kanina yung sinabi ko, may mga close-up na paano nag-a-appear yung mga niya dito, crown, tsaka yung mga niya. So, nagpapa-add siya ng Yung problema ko lang ata sa dito is yung compression. Hindi sa guys, hindi sa VFX. Kasi, pag in-upload kasi sa internet or papanoorin siya, kasi, sa TV siya pinapanood, pero mostly kasi, di ba, ina-upload na sa YouTube, gusto na panoorin ng mga yung mga types of, kasi net na to, ng mga particles na to, nag-aano siya sa compression ng YouTube at sa internet. So, minsan, ang blocky niya tignan, or pangit niya tignan na VFX, pero sa lang yan, guys, sa compression. Like yung mga kapag nag-a-apply kayo sa mga short films niyo, music video niyo na mga grains, mga noise, kapag nilagay niyo sa YouTube yan, nagmumukha lang siyang pixelated. Pixelated. Kasi kinocompress siya ng YouTube. Or low quality, kasi kinocompress. Sa akin nabitin lang ako sa mga per shot ng parts ng transformation niya. Medyo mabilis kasi. Dito. Saglit lang sila. Yan. Up. Kasi money shot, aning ko na yan. Tatagalan ko ng konti mga... And ako, so far, ito yung, ang ganda ng treatment talaga na yun. Parang nag-make sense yung treatment ng transformation na yun, na gawin siya mga particles lang muna. Hindi yung parang nagkaroon ka lang ng glow, tapos napalitan. Kasi sobrang niya eh. ito lang. So guys, feeling ko 2 takes to. Yung isa may costume na siya, and isa wala. So dito, I think hindi lang nag-align yung paa niya. Na-post namin dito kaya Pero mabilis na siya. Hindi niya manonotice, guys. Yun lang. Putol eh. Naputol siya eh. Ako, 3.5 over 5. 3.5 or 5. Sa akin, 3. Hindi ko siya ng 3. Aking 3 din. Hindi siya perfect, guys. Again, para sa akin, medyo konti lang tinakpan siya kasi daming particles na nangyayari. Pero nag-add sa akin yung mga little details na pumapasok sa kanya sa ganun. Mas okay siya sa kanina sa Bagani transformation. Pero para sa akin parang kulang. Ewan ko na rin nga sa mabilis kasi compression. talaga. Siya Mabilis talaga. Tsaka yung yung labo, yung malabo lang sa piling, yung compression. Compression. Kaya parang nakulangan lang. Maybe sa Hindi na compression. hindi baka ganun.
may malaki pa magiging improvement dun sa transition na yun. And nagustuhan ko lang yung sense talaga ng treatment. Treatment ng pag-transform nila. Feeling ko dapat moving forward, ganito yung way ng transformation talaga na gawin ng lahat. I mean, hindi naman lahat, pero yung i-consider nila yung ganyan, yung mga galing sa particles talaga, yung costume. Hindi siya out of nowhere lang na magpa-pop up sa'yo na gano'n. na parang nag-glow lang. Oo. Parang ganun. Hindi namin sinasabi na parang sundin yung yung tawag dito, nanotech. Hindi siya nanotech. Hindi siya nanotech, pero may pinanggalingan siya na energy. Parang Ganun. ganun. Okay, just to recap, 3, 3.5, 3. Ito sa Encantadia. Uy. Yun. Yay. Reveal, slow reveal. Mhm. Oo. Ang nagustuhan ko dito, yung flow ng transformation, ang smooth. Hindi yung nagja-jump cut dito, ganun din yan. And then, match talaga yung movements nung dalawang shot. Hindi. Yung Para ginamit. sa akin hindi. Hindi match? Hindi sa akin match. Feeling ko yung... Kasi kasi tingnan niya, kumakalas ng konti. Ito. Dito. Shing! Ito. Ito part dyan. Yan Yan. Meron siyang, hindi, okay siya guys. Para sa akin, nakita ko lang talaga yung difference ng speed ng pagkaikot niya. Sa akin, mas okay yung pagkapatong ng dalawang footage dito kaysa dun sa kanina sa Dharma. Kasi may part na Nating hiwalay. Hindi, at saka yung movement ng camera niya. Kasi ang daming camera movements na Parang minatch talaga nila yon na inulit nila yung shot na yon. Tapos, pero dun sa Dharma kasi kanina, isang wide, tapos jump cut sa close-up. I think direct hindi nagmo-move yung camera. Si lang yung nagmo-move. Yun naka-turntable lang siya. Nakaikot lang siya. Yung camera stay lang, pero sa iba't ibang position, location lang. Pero maganda yung pagka-match niya. Props sa costume niya, ang ganda. Ito yung napansin ko sa Bagani. Yung costume kanina ng Bagani, kung naano nyo. Kulang sa kulang. Ako na, Hindi siya, hindi nakakaano yung hindi siya costume iconic nila. talaga, hindi siya. Sa kanya talaga yung costume talaga nila. Kahit yung noong pa Encantadia ko. maganda Kasabayan talaga. ng Bagani. Maganda talaga yung costume nung sa Encantadia. Siguro kung nilagyan nila ng particles din to, mas maganda. Kasi kita natin yung Ang 2D ng transformation niya. Oo, Okay, yan maganda siya. Okay, maganda siya. Pero yung, alam mo yung pag nagta-transition na siya, guys, may yung edges niya, 2D lang siya masyado. Wala, flat niya masyado. Kasi 2D lang siya. Makakita niyo. Yan Nag-a-appear lang siya. Di siya kagaya nung Darna kanina kasi yung simulation na siya punch siya. So, ito, kaya itong gawin sa sa After Effects ng lang. Tawag dito, siya, noise, tsaka reveal, nakamat siya, so nire-reveal siya. Feeling ko, parang gawin nating standard yung particles na transformation. Mag-iiba lang siya ng treatment sa kung paano yung Nagre-reveal. nagre-reveal. Oo. Pero yung detailed na nanggagaling siya sa particles, ganda na. Ganun. Overall thoughts, maganda, malinis, pero hindi siya ganun ka-wow. Oo. Like, malinis lang siya tingnan. Ayun yung maganda sa kanya. Siguro mga 2.8 over 5. Uy. Sa akin, 4 to para sa akin. Hindi siya perfect. Same sa akin, parang 4 din Ano, 4.1 nga sa akin. Siya, simple lang yung effects niya, walang yung mga apoy, parang footage yung ibang Pero it works. Di siya gaya nung sa Darna na 3D simulation siya, yung niya. Pero, parang may kulang, di ba? Pero ito, okay na siya. Okay na, hindi siya Perfect, hindi siya perfect. pero okay naman yung transformation niya. Satisfied. Nag-work siya ng malinis. Para sa atin, the simpler, the better. Parang ganun. Ganda naman. Mababa sa'yo. Direk Baba, bias ka! Hindi, bakit ka? Bias, Bakit ka? bias, Hindi. Siyempre, as a director din, ako, naghahanap ako ng something wow. Na ito, kasi ang dahil ko na nakitang ganitong transition. Wow, And- fire! Ang ganda. Fire! Umaapoy. Face siya.
Although maganda yung pagkakagawa kasi dito, like malinis. Naiintindihan ko si Direk. Pero wala akong makitang yung parang creative direction na ginawa dito sa transformation na to. Unlike dun sa Darna na pinag-isipan kung paano mangyayari yung transformation. Kasi nakita ito kasi yung na parang nakita mo na rin yung Oo. sa ibang transformation na yun. Kasi nagawa nyo din na din. Ito kasi yung pinaka, although mahirap to, pero ito yung isa sa pinaka easiest way para gawin mo tong transformation na to. So, ayun, ganun. Kaya siya 2.8. Okay. Understandable. Humanda ka sa comment section. Ano tumatay? Ganun ako po. Tatay. Uy! Wow! Ano masasabi niyo doon ng transformation? Ikaw muna. Sipong ko. First ko na notice guys, nung pag-transform niya, maganda yung detail kasi alam mo yung parang may lumalabas sa likod niya. Kasi para siyang nagiging kuba. Kasi alam mo may pakpak na lalabas eh. Yung likod niya lang yung parang nag-move, naging rubber siya tignan. Nagmumorph. Tsaka yung the way nagwo-warp, nagmo-morph yung likuran niya. Sobrang smooth. Oo, yan nga. Para Tutim siyang na rubber. yung wings kasi. Sama may bones pa rin siya. Diba? So siguro mas maganda kung yung sa likod niya parang tumutusok na mga may baka Parang Ganyan, no? Parang ganito yung Oo, yan. ganun. Kasi mga buto yung lumalabas sa kanya. mga buto. So sana dinagdagan ni sino to? Sino yan? Derek Monasterio. Kasi ni Sir Derek Monasterio na ina-acting niya. Oo. Yung Gumaganon. Oo. Nag-acting naman siya eh. Hindi, alam mo, Kulang yung gumaganon-ganon. Yung nasasaktan pa siya. Yung, Parang yung kasi nagugulat yung kulang pa eh. Nung arte niya kasi ganun lang eh. Leg niya. Para masabayan yung animation sa likod. Pero eto guys, ang ganda ng pagkalabas ng Ako, nakulangan. Hindi ko alam kung sa compression to ng YouTube or detail. nakulangan ako ng details. Sobrang smooth nung pakpak. Kailan ba to? Kailan to? Anong taon to? May nakakara ba? Hindi ko matandaan ko anong taon to. Mas maganda nga pag buka niyan may konting feathers pa na lumipad. No? Kasi sa akin parang yung yun nga, baka compression talaga. Kasi ibaba nga yung detail. Tsaka, ang layo ng kung compression Hindi, niya. feeling ko mababa talaga yung resolution. Kasi sharp siya eh. Tapos yung pakpak hindi na. Ang ganda dito guys, ang pagka-reveal ng pakpak niya. Ganda ng pag-simulate ng dito, ng cloth. Doon nagustuhan ko yung from naka-fold yung wings ng kabaligtad. Dito medyo off sa akin kasi yung brightness niya, medyo mas Tsaka yung yung design ng pakpak, parang walang Walang dating. walang dating. Parang Ibon? hindi siya Ibon kanina? parang hindi siya mag-make sense pag lumipad. Yung sa bagani. Try lumipad. hindi, fantasy to guys. Hindi Okay. nyo kailangan Okay na. Lilipad naman to. Lilipad yan. Kaso kasi mali yung ilaw eh. Sali-sali yung ilaw, trim yung buwan. Yung buwan, tsaka saan to nagagaling yung highlight dito sa niya, sa puti niya? Magical siya eh. So, may ilaw talaga yung pakpak niya. Pero saan yung source sa feathers? Sa body, sa katawan. Ba't na? Eto guys, wala nang ilaw to eh. Piliin ko ng ilawan nila kasi para makita yung abs ni Tongin. Derek. Feeling ko kung mas diniliman nila, tsaka yung highlights lang ipapakita nila dito ng konti, medyo mas magiging okay yung tingnan. Tsaka yung pakpak medyo dapat parang siya, di ba? May SSS. Yung nag-flap yung pakpak, pero uniform pa rin yung lighting nila. Lighting. So guys, kung magfo-fold sa'yo yung isang bagay na malaki, dapat pati yung nag-influence din. Yung fold kasi niya, yan lang. Hindi, hindi na nag-fold Yun. Nawalan yung pakpak guys, na medyo dumilim yung katawan niya or something, nag-iba. Pero eto, halata talaga na magkaiba sila. Pero para sa akin overall, okay lang. Okay, Sa akin okay siya. kung composite ko to, kahit na minadali ko siya, lalagyan ko siya ng, meron ata, shadow dito sa Sa edge niya. sa tabi niya. Kasi pero kaso, meron naman siguro. Meron konti May dito, konti. dito.
Pero confusing lang siya kasi may light source, dalawang light source dito. Oo. Tsaka napipil ko na sa pakpak niya, parang ang taba ng pakpak niya dito. Sa, Ito, parang Ah, Body shaming ka. hindi yung pakpak. Sobrang, sa baba, hindi. parang sobrang, pag hinigaan mo, lambot-lambot. Happy, Eh baka yun yung gusto nila. Eh, kasi di ba, pag lumilipad ka, kailangan. May preferences si Direk sa pakpak guys. So medyo ano siya, medyo may body shape, pagka body shaming. Uy, di ako nagbabody Sa mga bird people. Ako na naman ibabash nila sa ano. Sabihin, ang babody shame, ikaw nga, taba mo. Score. Final thoughts siya ka score. Mga 2.5 over 5. Maganda naman yung ano, maganda yung overall sequence ng transformation. Yung mismong execution lang, yung kulang. Low res, inconsistent lighting, tapos, ewan ko, hindi nag-make sense yung pakpak, yung galaw ng pakpak niya dun sa katawan niya. Sa akin, same ka Direk, pero, siya, 2.8 sa akin. Kasi, unlike naman sa other na mga transformation nila before, this is a step up. Kasi meron silang simulation sa pag-rip ng clothes, meron silang, nung lumabas yung pakpak, meron silang, nag-effort sila na medyo ipabulge yung likod niya, although hindi perfect, kasi syempre gusto natin medyo, may mga, matigas tsaka spiky. Pero, nag-add sila ng ganong detail, means, meron silang, may pake sila kung paano lalabas at paano magano yung pakpak. So, I'll give points to that. sa akin, 2 lang. 2. Kasi, nagawa naman na kasi ako nung pakpak sa Nathaniel. Kung alam nyo, sa Channel 2 rin yun. Ay, hindi pa ako pinapanganak nun. Grabe. Nathaniel. So, medyo kasi, yun, Lores din, compositing wise, ilaw, mali, parang mali lahat. Yun. Tsaka yung din, transformation. Mali sa akin. Kala mo, pero yung kasi nakikita ko. Mali kasi May different naman tayo na opinions. Eh, for sure naman yung audience natin, makikita rin naman yung mali. Mali natin. Hindi yung mali namin. Tsaka yung mali nito. They for sure sila, alam din nila na may something off. Hindi lang nila na ma-point out. Kaya kami, nandito kami. Tinutulungan namin kayo na ma-realize na may mali sa pinapanood nyo. Grabe. Ito na pala yung mali. So guys, huwag niyo ito susundin. Ganon yung sinasabi. Ayan. Okay. Rica. Hindi ngayon, di ba parang makikita ng audience ngayon kung ano yung magagandang executions na pwedeng i-continue natin moving forward. And ano yung mga iiwan na natin sa past para sa mga next project, pantaserye, Yes. ma-apply natin yun. Reach. Okay? Ikaw, ano? 2.5, 2.8, 2. So ayun, sana marami kayong natutunan doon sa comparison namin dito sa GMA versus ABS. Actually, hindi naman namin siya kinuha-compare, no? Hindi siya versus actually. Individual siya na ratings. Pero ano lang, parang ang ganda lang na i-react siya ng side by side. Kasi nakikita natin yung difference kung paano nag-work yung dalawang network.